Pinag-aaralan na ng ating militar na gumamit ng Navy ships sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tuwing may rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, heto ang dalawang bangkang ginagamit ng ating pwersa, ang Unaiza May 1 at 2. Bukod sa gawa sa kahoy at walang armas, ay maliit kumpara sa mga barko ng China. Kaya kasunod ng mga agresibong pagharang ng China sa resupply missions ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, pinag-iisipan na ng AFP na gumamit ng gray ships o yung mga armadong barko ng Philippine Navy. Pwede natin gawin yon. That's one of the options. But sa ngayon, hindi muna natin ginagawa para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Mayroon namang nakabantay na Navy vessels ang Pilipinas tuwing naghahatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Yun nga lang, kailangan nilang dumistansya. Iniiwasan kasi natin yung nangyari dun sa Bajo de Masinloc or yung Scarborough Shoal nung una, no? Na Navy ship yung dinala natin doon para mag-accost, no? Humuli dun sa mga Chinese illegal fishers. At ang nangyari is that tinapatan tayo ng gray ship. At medyo delikado yung nangyari, nagkaroon ng standoff. Pero naniniwala ang international studies expert na si Professor Renato De Castro na panahon na para gumamit ng gray ships ang Pilipinas. Posible rin kasing mas tumindi pa ang panghaharas ng China kung mananatiling mga bangka lang ang ating ginagamit. They found a loophole because the vessels that are carrying the supplies are chartered. They're still commercial. But once it is a gray ship, there's no more gray zone. Pagpapakita rin daw ng pagtindig laban sa panghihimasok sa ating teritoryo ang paglalayag ng Philippine Navy vessels sa West Philippine Sea. Yeah, it's really time that we have to show literally the flag. Because China might have construed this as a sort of hesitation or weakness on our part. So they're really pushing us. So probably it's time that we make the pushback. Bukod sa pagsisiwalat sa lahat ng hindi magandang ikinikilos ng China sa karagatang bahagi ng ating teritoryo, kinakailangan na rin umano silang panagutin at obligahing sumunod sa international law, partikular na sa 2016 Arbitration Award. Kaya naman, isinusulong ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa Kamara na dagdagan ng 10 milyong pisong budget ang Office of the Solicitor General. Layo nitong tutukan ng pag-aaral kung ano ang mga dapat gawin ng Pilipinas laban sa patuloy na panghaharas ng China. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, bumuo na siya ng special team para pag-aralan ang legal options ng Pilipinas kaugnay ng UN arbitral ruling noong 2016. Dagdag pondo rin ang hiling ni Senator Risa Ontiveros para naman sa Intelligence Fund ng Philippine Coast Guard para mapaigting ang pagbabantay sa ating karagatan. The PCG actually is facing a clear and present danger. Ang organisasyon tulad ng PCG ang dapat binibigyan ng mga confidential at intelligence funds. Hindi yung mga ahensyang sibilyan na wala namang kinakaharap na pagbabanta at panganib. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.